New Luka Doncic 2, highest quality basketball shoes, mabibili lang sa halagang $3,199. I-click lang ang link sa comment section. Warriors gusto nang manalo next season kasama si Butler. Si Eddie Osman kinumpara si LeBron kay Wemby, malayong malayo raw si LeBron James. At Luka Doncic nagalang Michael Jordan sa huli. Ang Golden State Warriors ay nasa isang medyo transitional na panahon sa kasaysayan sa kanilang prangkisa. Pagkatapos manalo ng 4 na kampyonato, hindi nakapasok sa playoffs ang Warriors kahit na nandyan si Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson na pawang nasa maayos na kalusugan matapos matalo sa play-in game laban sa Sacramento Kings. Si Curry ay 36-year-old na ngayon at papalapit na sa dulo sa kanyang maalamat na karera. Si Thompson ay malapit ng maging unrestricted free agent sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera. Si Green naman ay nagkaroon sa kanyang pinakamahabang suspension sa kanyang karera noong nakaraang season na hindi nakapaglaro sa 12 games dahil sa maruming hampas kay Yusuf Nurkic ng Phoenix Suns. Sinabi ni owner Joe Lacob na ang kanyang prioridad ay hindi na magbayad ng luxury tax sa susunod na season matapos magbayad sila ng daan-daang milyong dolyar sa mga buwis noong panahon sa kanilang mga kampyonato. Sa kauna-unahang pagkakataon sa era ni na Curry Green Thompson, ang hinaharap nila ay hindi na sigurado. Napatunayan na ng Warriors na sila ay agresibo sa nakaraan kapag nahaharap sila sa kawalan ng katiyakan sa roster. Kilala sila na napag-sign si Kevin Durant sa free agency noong 2016. Noong nakaraang off-season, gumawa sila ng nakakagulat na trade para kay Chris Paul, isang hakbang na nakatuon sa parehong agarang panalo at pangmatagalang pagtitipid dahil ang kontrata ni Jordan Poole noon ay tila hindi maganda at ngayon ay itinuturing ng pabigat para sa Washington Wizards. Ngayon, interesado na naman ang Warriors sa isa pang malaking pangalan. Inaasahan ni Anthony Slater ng The Athletic na ang Warriors ay makikipag-usap kung sakaling magiging available ang Miami Heat na si Jimmy Butler. Si Butler na naglaro ng 5 season kasama ang Miami Heat at nakarating sa NBA Finals ng 2 beses, ay inulat na naghahanap ng maximum contract extension. Sa ngayon hindi pa kilalang handang ibigay ito ng Heat sa kanya. Maraming mga team kabilang ang Philadelphia 76ers ay handang bayaran siya kung maari nilang makuha siya sa pamamagitan ng trade. At isa sa mga team na iyon ay ang Warriors. Ang pagkuha sa kanya ay magiging mahirap para sa Warriors sa ilang antas. Ang pinakanakikita ay batay sa mga asset. Ang pinakamahusay na mga young player ng Golden State ay sina Jonathan Kuminga na medyo redundant sa posisyon kay Bam Adebayo, Jaime Jaquez at Nikola Jovic at si Brandin Podziemski na medyo kapareho ni Tyler Herro dahil hindi sila purong point guard. Si Andrew Wiggins at ang kanyang $26.3 million na sweldo para sa susunod na season ay ang magiging magandang simula. Ngunit paano makakarating ang Warriors sa $48.8 million para sa sweldo ni Butler? Ang halatang sagot ay ang paggarantiya ng ilang bahagi ng $30 million na sweldo ni Chris Paul na lahat ay kasalukuyang non-guaranteed upang maisama siya sa trade. Ito ay isang bagay sa debate. Mukhang ang Warriors ay committed ngayon na manalo kasama si Curry habang kaya pa nila. Kung ito ay nangangahulugang isakripisyo ang kanilang hinaharap o ang kanilang profit, mukhang handa silang gawin ito. Ang huling beses na kumuha ang Golden State ng isang star forward mula sa ibang team, nanalo ang Warriors ng 2 kampyonato. Marahil umaasa silang matulungan silang ulitin ito kasama si Butler na mangyari muli ang kasaysayan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, isang pag-uusap kay Cedi Osman ang nagbigay ng pananaw tungkol sa pagiging teammates ni Victor Wembanyama. Lagi akong nakikipag-usap sa mga teammate ko, lalo na kay Victor. Madalas akong nakikipag-usap sa kanya. At hindi niya kailanman sinabi na, okay, alam ko na eksakto ang ginagawa ko. Lagi siyang nakikinig. Minsan nagbibigay din siya ng payo. Paglalarawan ng 29-year-old na forward sa kanyang relasyon kay Wemby. Nahihirapan sa paghahanap ng epektibong paraan upang magsanib puwersa kay Wembanyama, sina Osman at ang natitirang mga players ng San Antonio Spurs ay dumaan sa isang komplikadong kampanya sa 2023-24 NBA regular season.
Sa pagtatapos ng season na may 22-60 na record, sila ay pumwesto sa ika-14 sa Western Conference at ika-26 sa kabuuan. Hindi namin alam kung paano gamitin si Victor. Ang tao ay napakatangkad. Kaya niyang saluhin ang bola kahit saan mo itapon. Paggunita ni Usman, nagsimula kaming maintindihan ito pagkatapos ng All-Star Game. Siya ay tinatawag na alien. Totoo yun. Hindi ko maintindihan kung paano siya gumalaw na parang mas mababa ang taas. Ang mga basics sa kanyang laro ay nakakabaliw. Dagdag pa niya tungkol sa kanyang teammates sa Spurs. Sa ilang laro, 2 o 3 players ang nasa kanya. Naghihintay lang siya sa ilalim ng basket. Hindi ko alam kung kailan natin ito nakita dati. Bago mapunta sa San Antonio noong nakaraang summer, ginugol ni Usman ang unang 6 na taon sa kanyang NBA career kasama ang Cleveland Cavaliers. Sa kanyang rookie campaign, naglaro siya kasama si LeBron James noong 2017-18. Kayang gawin ni LeBron ang kaya ni Victor, pero hindi sa ganoong antas. Magkaiba sila, kanyang paghahambing sa 4-time NBA champion sa bagong Rookie of the Year. Dumarating siya ng maaga sa practice. Bago pumasok sa court, pumupunta muna siya sa gym, nagbubuhat ng weights, nag-i-stretch, at nagwo-warm up ng mabuti. Pagkatapos ng practice, bumabalik siya sa gym. Patuloy siyang nagtatrabaho, pagpapatuloy niya tungkol kay Wemby. Ini-off niya ang kanyang phone pagkatapos ng 9:00 ng gabi para walang makakontak sa kanya o makagambala sa kanya. Dagdag pa niya tungkol sa pangkalahatang diskarte ni Wemby. Iba ang basketball, pero ang karakter at determinasyon niya sa trabaho ay talagang kahanga-hanga. Maswerte akong makapaglaro kasama siya. Ang makasama sa court, ang isang talentadong player, binanggit ni Usman. Ang batang ito ang magiging mukha ng NBA, sigurado. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Luka Doncic ay nagkaroon ng 20 points sa unang quarter at nagtapos ng 36 points para sa kanyang pinakamataas na score ngayong postseason at tinalo ng Dallas Mavericks ang Minnesota Timberwolves sa 124-103 nitong Biyernes para tapusin ang Western Conference Finals sa loob lamang ng 5 laro. Si Kyrie Irving ay nakapagtala rin ng 36 points para sa Mavericks na nagtayo ng 29 points lead sa halftime na may 61% shooting na nagpatahimik sa once-energized crowd bago pa man mag-break para sa merienda ang karamihan sa mga fans. Umabot pa ng 36 points ang lead ng Mavs sa third quarter habang nananatili ang hindi maayos na opensa ng Timberwolves. Ang Mavs, na hawak ang 5th seed sa West, ay may isang buong linggo upang magpahinga bago magsimula ang NBA Finals sa Boston sa June 7 para sa unang appearance ng prangkisa mula noong manalo sila ng kampyonato noong 2011. Ang Celtics ay magkakaroon ng 10 araw na pagitan sa laro matapos walisin ang Indiana sa Eastern Conference Finals. Si Irving ay nagpatunay sa kanyang kahusayan sa mga closeout games sa playoffs na may record na 15-1. Nagpakita si Doncic ng matapang na simula sa pamamagitan sa pag-shoot ng 4 of 4 na tumama ng mga 3-pointers mula 28 at 31 feet habang nagsasalita ng trash sa mga fans na nasa gilid ng court sa bawat swish at madalas na may pakunwaring ngiti. Nakapag-shoot siya ng 32-footer sa huli sa unang quarter nang ang Mavs ay nagtapos sa isang 17-1 run na pinalawak nila sa 28-5 sa loob ng 9 na minuto. Sa huli tila si Doncic ang nag-ala Michael Jordan nang ginawa niya ang gesture na ito kay Snoop Dogg. Got a commercial. I'm sorry, Vince. It's Feel like, yeah, no, Chris can't even really hoop. He like Fat Sean Kemp. 72 right now. Snoop Dogg. Oh, I know that look right there. Matapos nga ang laro, sinabi ni Anthony Edwards na hindi sila nag-click bilang isang buong team sa series na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.